Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. May bomba na naman daw hong pinasabog. Akala ko may sumabog ho eh. Dyan ho sa Mindanao eh. Meron daw hong bombang pinasabog na naman mga kaibigan. Ito hong si Pangulong Digong laban kay Bayan Muna, Parteles, Representative Carlos Zarate. Alam niyo parang manuko na panlaban to eh. Para bang Pitmaster Cup, di ba? At saka ito hong si Carlos Zarate, nag-umpisa ho to din ho sa red tagging, di ba? Pero patikim lang daw yan sa kampo ho ni Digong, mga kaibigan, dahil dati na hong pinaratangan ho yan, kung di ako nagkakamali, di ba? Na miyembro ho ng komunistang grupo at konektado, di ba? Doon ho sa mga rebelde. At ngayon, kino-question ni Pangulong Digong, mga kaibigan, kung saan ho galing yung pagpapaaral nung anak ho ni Zarate. Ito ang magandang sagutin ni Congressman Zarate. Kung saan daw ho galing yung ginagastos dun ho sa pagpapaaral ng kanyang anak. Kino-question ho yan ni Pangulong Digong, mga kaibigan, at aantabayanan ho natin, pero willing daw na humarap. Di ba? Ito hong si Zarate, mga kaibigan, tanong haharapin ka ba? Di ba? Ni Pangulong Digong, kumbaga napakalalim na. Anong kanilang naging problema dahil lumilibot daw, mga kaibigan, sa iba't ibang bansa. Di ba? Gaya ho sa Europa, yung anak ko ng mambabatas. Alam niyo, matagal na rin ho itong kinwestiyon. May nabasa ako sa isang Facebook account regarding ho dito sa mga rebelde, itong makakaliwang grupo na to, di ba? At hindi raw maaaring sabihin ho ni Zarate na galing daw ho sa lola. Yung anak ho na pera na ginagastos, mga kaibigan, kaya pala, di ba? Sabi nga ho, kaya para ho kay Pangulo, kumbaga impokrito. Parang si parang next Magdalo Trillanes. Ayaw mo sumisikat to si Congressman Zarate, di ba? Yung para pag-usapan ka ho ng ganyan, di ba? At napaka-impokrito raw ho ng kongresista at nagpapanggap bilang galit daw ho sa mayayaman at hindi daw nagbabayad ho sa buwis. Naku, maraming ganyan eh. Kumbaga, akala mo yung nagmamalasakit to sa taong bayan, di ba? At hinala tuloy niya na nanggagaling daw ho, mga kaibigan, nanggagaling daw ho dun sa rebelde, di ba? Ay yung pera na ginagastos. Teka, paano ba kumikita ho dyan sa makakaliwang grupo na yan, di ba? Samantalang, isa lang naman ho sa higit na nakakaalam ho niyan, si Joma Sison, yung Hong Kong chapter, ay yung BBM, Bongbong Marcos Support, o yung Hong Kong chapter group. Lagi pala akong nanonood at nakikinig sa atin. Ako, salamat sa inyong pagtutok. Ang dapat gawin, Karek, si Congressman Zarate, humarap kay Pangulong Digong. Tabayanan ho natin. Mas maganda ho yan kapag nagkatuluyan at maghaharap ho yan sa palasyo ho ng Malacanang. Matagal nang usapin yan, Karex, yung problema dyan sa makakaliwang grupo. Kaya hinala tuloy, kumbaga, nanggagaling ho dun sa kinukolekta na pera, galing daw ho, mga kaibigan, dun ho sa New People's Army. Di ba? Yung, yung NPA. Talagang marami naman ho pinanggagalingan ho yan eh.
kumbaga yung armed viewing ho dyan, yung Communist Party of the Philippines, di ba? Yung sa pagpapaaral ho ng anak ho ni Zarate, sa labas ho ng bansa mga kaibigan. Kaya nga, hinamon ho yan di ba? Hinamon ho ni Pangulo, ito hong si Zarate mga kaibigan, kumbaga magtapat ho silang dalawa at makapag-usap, di ba? Pwede rin hong isama ho ni Zarate, siguro, yung dating sabi nga, sino ba ho yung katunggali na yan, di ba? Yung dating senador na si Trillanes, kumbaga magsilbing bodyguard. Pabor ho yan kay Trillanes. Bakit ka mo? Abay, ho gusto ho ni Trillanes yung pinag-uusapan ho siya, good or bad, pabor ho dun sa mama Abay, mantaki mo. Yung pag-aklas lang ho niya sa gobyerno nung panahon ho ni GMA, di ba? Naging instrumento. Naging senador ho yung mama. Di ba? Kaya hindi ho natin malaman itong galaw ni Trillanes nung last 2016 election, mga kaibigan. Kasi kung talagang kalaban ho siya ng gobyerno, di ba? Dapat kumbaga tapos na ang karir ho ng mama. Pero yan pa rin ho si Trillanes, di ba? At sinasabing may hawak din daw mga kaibigan ng Pangulo yung mga dokumento na naglalahad mga kaibigan sa buhay ng kongresista na batikusin. Doon sa isang public briefing ho mga kaibigan, kung dokumento pag-uusapan, marami ho dyan si Digong. Kumbaga A1 Info, alam ho niya kung ano ho ang galaw ng mga makakaliwang grupo. Kaya nga, tama ho yung panawagan di ba, ni Attorney Larry Gadon, kung familiar ho sa inyo. Ano ho sabi ho ni Attorney Larry Gadon, di ba? Marami ho dyan sa mga party list Di ba, nalilinya ho dun sa makakaliwang grupo. Alam niya, tama naman ho dun si Attorney Larry Gadon, bagamat ang depensa ho lagi ng Makabayan Black, maglabas ho kayo ng konkretong dokumento, di ba? Na magpapatunay na kami miyembro ho nung NPA. Alam niyo, ilang dekada na, ilang administrasyon na nagdaan, bakit hindi ho maubos? Di ba? Bakit hindi ho mabura yung makakaliwang grupo NPA? Isa lang naman ho, sekreto ho dyan Hanapin niyo kung sino ho yung nagpipinance, di ba? Na matataas yung politiko. Ang problema ho kasi dyan, kapag ka ho eleksyon, natural gagamitin ho nilang guns yan. Di ba? Nagbibigay pa ho sila dyan ng permit to campaign. Kada eleksyon. Tapos, kapag ka ho ganitong panahon, hinihimay ho sa Kongreso, kumbaga sayang ho yung panahon Di ba? Sa Kongreso, sa Senado, itong mga Makabayan Black, kung seryoso ang ating gobyerno, kumbaga tama yung panawagan ni Esperon. Harangin natin sa Commission on Election yung mga magpapile na party list. Alam niyo, napakarami yung party list. Wala naman hong bilang ho yan kung tutuusin Di ba? Hindi ho sa inaangat ko ang upuan ng AXI-CIS. Yung AXI-CIS party list. Si Congresswoman Jocelyn Pubatulpo. Naandyan si Eric Goyap. Naandyan si Marhaina Hapon, Congresswoman, Ma'am Niña Taduran. Alam niyo yung party list nila, aktibo doon ho sa pagtulong. Kaya nga, sabi ho ng ibang botante, kapag kakausap po namin, Karis, ano ba itong party list na to? Ano ba magiging pakinabang ho sa amin ito kung ilalagay ho namin sa balota? Di ba? Nalilito ho sila Napakaraming party list. Wala naman ho bilang kung tutuusin. Sayang lang ang gastos ni Juan de la Cruz. Di ba? Pumunta ka dyan sa Kongreso. Tignan mo yung mga pintuan nila. Ano nakalagay? Party list, congressman. Hindi mo alam kung anong marginalized sa Kongreso. Di ba? Ang kanilang, kumbaga, nagiging yung kanilang party list. Ano ba yan? Anong sektor yan? Sa manggagawa ba yan? Sa magsasaka ba yan? May mga sektor ho kasi yan Kumbaga, marginalized. Para makakuha ka ng accreditation sa COMELEC, kailangan makapasa ka ron. Tama. Pero kapag may kapustahan ka sa Commission on Election, hindi na ho pinag-uusapan yon. Diba? Bilihan ho yan ng pwesto Ano ho sabi ni Attorney Larry Gadon? Diba? Binibili ho yung pwesto ng isang upuan sa party list, diba? Para maging 8 plaka mo. Napakarami niyan. Yung kapag ka nag-top ka, 3 upuan sa Kongreso sa party list. Yung iba mga Chinese, ang ginagawa ho dyan,
baba mga Makabayan Black na yan, kaysa hudang anong party list yan, ginagawa ho nilang financier Chinese. Di ba? Kapag ka ho nanalo ho yung party list, wala hong alam ho yung Chinese na kaysa hudang ano pa yan. Di ba? Ang pinag-uusapan doon, yung impluensya, na ikaw congressman. Ano bang party list yan? Tanungin mo, hindi ho nila alam. Pero yung AXIS, CIS, kayo na ho magkukwento kung paano ho tumutulong. Lalo na ho yung tutok, Erwin Tulfo. Umaapo ho yung natutulungan. Nagsasalita pa lang in pronto dun sa programa niya. Nagbibilang ng pera kung paano ibibigay dun ho sa mga humihingi ho ng tulong. Yan ho ang party list. Rex Kayanong sa Target On Air. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, Tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.